Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, ikapito ng buwan ng Hulyo, taong 1921. Kaya po ng ating mga paalala sa inyo, magsuot po kayo ng inyong face shield. At pagkatapos, ang inyong face mask. At pag kayo po ay nasa labas na, mag-observe kayo ng 2-meter distance or 6 feet. At ganun din po ang inyong paghugas ng inyong mga kamay ng sabon at tubig. Sapagkat hanggang ngayon, yung pong ating coronavirus, kahit na nga nananatili ang pagbaba ng mga kaso ng sakit na ito, nananatili pa rin tayong hindi sa mabuting kalagayan. Kung baga, fragile pa raw. Hindi pa tayo nakakasiguro kung patuloy ang pagkawala ng coronavirus. Sapagkat naririyan palagi ang panganib na baka ito'y umakyat na naman ang bilang at humaba na naman ang ating listahan ng mga may sakit at mahawaan. Ang mahalaga, habang bumababa ang ating bilang ng mga may sakit, lumalakas naman ang kakayahan ng ating mga ospital na makatanggap ng mga may sakit. Meron tayong tamang bilang ng mga higaan, tamang bilang ng mga doktor, mga nurses, na siyang titingin naman dito sa mga pasyenteng darating kung meron pa man. Kaya yung pong sinasabi ng Okta Research, yun, pakinggan natin. Dahil ito naman, mga researcher ito, batay sila sa ebidensyang nakakalap din nila. Kasi habang mababa ang coronavirus cases dito sa atin, doon naman sa ibang lugar, hindi mo masasabing kalintulan ng atin sapagkat, halimbawa, diyan po sa Davao, sa ibang lugar, mataas din ang bilang Kaya manatili tayong maingat, sumunod sa mga patakaran para siguradong tayo po'y ligtas. Samantala, ito pong merong mga tinatawag na survey na ginagawa. At batay din sa mga nakikita natin dyan sa social media, maraming mga Pilipino ang di umano'y positibo ang reaksyon sa coronavirus. Kung baga, yung mga likes sa mga bakuna, dumadami. Tabagat yung online survey ng Data Analysis and Public Relations Company ng Blueprint.ph. Gumamit sila ng 2 petabytes of data from Facebook noong June 21. 54% raw ng Pilipino ang pinindot yung like sa 12,000 post noong Enero. At ito raw bilang na ito umakyat sa 76% noong Hunyo. At yung like reactions naman sa bakuna, nadagdagan sa loob ng 6 na buwan. Kasama na yung 61% noong Pebrero, 68% noong Marso, 76% noong Abril, at 78% noong Mayo. Yun namang love reactions, umakyat mula sa 9% noong Enero hanggang 15% noong Hunyo.
nagpapakita raw po ito na talagang lumalakas ang positibong sentimento sa mga Pilipino diyan po sa bakuna. At kinukonsider ng Blueprint.ph ang Facebook post and reaction sa mga Pilipino bilang salamin ng kanilang mga damdamin sa mga issue, mga development. Dahil meron tayong may humingit kumulang na 80 milyong Pilipinong Facebook account owners out of a total population of 110 million. Samantala, ito pong DILG, binibida sa atin, pinabalita, na mahigit sa 33 million people ang nagparehistro sa mga LGUs upang magpabakuna. At ito naman, ito'y resulta ng pag-uugnay ng gobyerno at ang pribadong sektor na bigyan ng impormasyon at kampanya, pati na yung mga malikaing pamamaraan na ginagawa ng mga LGUs upang mahikayat na pumirma ang mga mamamayan para magpabakuna. Ito isang ayon naman sa DILG. At sabi ni Secretary Ed Año, itong mga LGUs, maraming mga innovation na ginagawa. At mukhang nagpapaligsahan sila sa paghihikayat sa mga sinasakupan nila na magpabakuna sa pamamagitan ng mga kung incentives, mga perks, mga contest, mga raffle prizes ng mga motorsiklo, pati bakay, pati lupa, na nagkaroon na ng kanilang mga anti-COVID-19 doses. At nakakatuwa, sabi ni Secretary Año, mga pamaraan at mga pakulo ng mga LGUs para lang maingganyo ang lahat na nagpapariso sa pagbabakuna. Sa ngayon ni Secretary Ed, sa pamamagitan lamang ng bakuna na mararating natin yung antas ng populasyon na magkaroon ng proteksyon upang tayo ay matuloy na sa pagbabalik sa normal at makaahon na tayo dito sa pandemya. At yung pong private sectors, pamamagitan ng task force, T3s or Test, Trace, and Treat Smart Bakuna Benefits Program, naging matulungin upang mapaakyat yung programa ng bakuna sa ating bansa. At ito daw pong Task Force T3 ay nagipag-partner, nagipag-ugnayan sa mahigit sa mga 200 pribadong establishmento upang mag-alok ng mga discounts at exclusive freebies doon naman sa mga nakatanggap na ng mga bakuna. At sa pamamagitan ng inisibo ng T3, yung pong mga customers, ang kailangan lang, magpresenta ng kanilang original COVID-19 vaccination card at valid ID to participating restaurants and NCR Plus in order to avail of exclusive offers like, halimbawa, libreng pagkain, tapos dadagdagan mo yung soft drinks na inumin mo, o kaya discounts, o kaya naman, buy one, get one free. O yan o, mga, kung ano-anong mga promotion, panghihikayat na ginagawa. Ibang klase rin, kailangan pang magsagawa ka ng mga ganyan para makaligtas ka sa sakit. Samantalang ang normal na reaction dapat, kung may sakit ka, talagang magpapabakuna ka, magpapagamot ka. Pero dahil nga sa mga naunang mga karanasan at mga peking balita na kumalat, ayun, karoon ng kagulumihanan ng iba at naniwala na mas delikado pa yung bakuna kaysa sa sakit ng coronavirus. Kaya we had to resort to all this contest, lahat ng mga iba't ibang mga programa, raffle, pa-contest, para mahikayat na magpabakuna.
Alam niyo ba kung ilan ang nabakunahan sa atin? Abe, tumataas na ang bilang. Mga 11 milyon na po at 708,000 at 29 na mamamayan ang nabakunahan na. At yung pong latest ng National Task Force record, lumalabas na 8,839,124 na mamamayan ang nakatanggap ng kanilang first dose. Samantalang 2,868,905 naman ang nakumpleto na ang kanilang 2 doses of COVID-19 vaccines as of July 4. At sa nakalipas pong 18 linggo ng programa ng pambansang programa natin sa bakuna, nakaabot na po tayo ng mataas na bilang na 1,778,989 doses ang naiturok na. At ang average po nating bakuna sa nakaraang 7 araw nasa 254,141 doses. At 1,197,000 average number ng active reporting vaccination sites. Dumarami na talaga. Kaya itong mga kritiko natin, medyo tahimik sila rito, hindi na sila makapagsalita rito. Kasi noon sinasabi nila, hindi tayo aabot yan. Ayun lang nga, nagpo-40,000 doses tayo a week, nangangantsaw na. Wala, ganyan na lang yan. O ngayon, 254,000 na. Ang target po nila Secretary Charlie, kung maaari, gawin natin doble. Gawin natin 500,000 para maabot natin by December yung 70% na mabakunahan ng populasyon para marating na natin yung herd immunity yung tinatawag. Kung saan, pwede na tayong makabalik sa normal. Pareho nung sa Amerika, medyo okay na sila. Although, kanina umaga, parang may nabalita naman natin, meron naman nag-uumpisa. Doon sa mga hindi pa nababakunahan lugar, masama na naman ang bilang. Samantala, yun daw pong mga hindi nabakunahan, hindi lamang inilalagay nila ang sarili nilang mga katawan sa panganib. Lumalabas pa sila yung mga potential variant factories, kung baga. Kayo ang magiging factory ng mga lumalabas na coronavirus variants. Kasi nga, kung wala kayong bakuna, di kayo dadapuan ng kung ano-anong uri ng variant ng bakuna. Kaya kung marami ang hindi nababakunahan, mas lalong marami ang oportunidad para dumami ang mga virus. Kaya po ang sabi ng isang doktor na kilala, si Dr. William Schaffner. Professor po ito sa Division of Infectious Diseases at Vanderbilt University Medical Center. Sinabi niya po ito sa CNN. At nagbigay po siya ng babala na yung mga populasyon na maraming hindi nabakunahan, sila ang nagbibigay ng pagkakataon dito sa virus na hindi lamang kumalat at sila rin nagbibigay ng pagkakataon para ito'y mabago, karoon ng iba pang variants. Sapagkat pag ito'y nangyari, nagmi-mutate. Ibig sabihin, lumilika ito ng mga panibagong mga variants o iba-ibang forma o uri ng coronavirus. Kaya mas lalong delikado. Yung isang microbiologist and immunologist dyan sa Johns Hopkins Hospital na nagngangalang Andrew Picos,
ay nagpaliwanag po na yung mutation, so yung pagbubuo ng iba't ibang mga variants, nalilika ito dyan sa virus. At yung pong mga porsigidong variant, ang madaling makakapakalat nitong virus sa populasyon. At every time daw, sa bawat pagkakataon na nagbabago itong virus, nagbibigay ng ibang platform para magdagdag pa ng ibang mutations. Kaya lalong magiging efficient yung kanilang pag-spread. Kaya dapat magpabakuna na po tayo. Mahirap talaga. Parang yung kanta, mahirap talaga ang hindi nagbabakuna. Kaya magpabakuna na po tayo. Samantala, ito pong si Secretary Silvestre Bello. Ay, teka muna. Pahinga muna tayo at nalalamigan tayo. Balikan po natin kayo. Ito na namang, dumali na naman tong rebelding ito. Alam niyo na kung sinong tinutukoy ko, rebelding. Nakarinig lang ng putok na mag-coup surrender ka agad. Pagkatapos, ang maswerteng maging senador, walang ginawa sa Senado, kundi manira ng manira. Sa lahat ng taong hindi niya kursunada. Ngayon, may bago na naman siyang sinasabi. Dahil daw, bakit daw nagre-react si Presidente Duterte sa aligasyon ng korupsyon nitong isang senador, Manny. At sabi daw ina-order na daw ni Presidente, lahat ng ahensya ng gobyerno na mag-cooperate sa investigasyon. Ang tapang daw ni Presidente kay Pacquiao. Mag-cooperate daw lahat ng investigasyon, pero nung pinapapirma raw ng waiver para sa 2.2 billion BPI bank account niya, napakaraming alibay. Tamo sinungaling talaga itong maman to. Pumirma nga ng waiver si Presidente nun . Ang problema, yung pinirma ang waiver, ang hinihingi niya, kasi di ba, parang lumaki na yata yung, sabi niya noon, 200 million, ngayon 2.2 billion na. Yun ang akusasyon niya noon. Ilang araw na lang bago mag-eleksyon. At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. At merong pinirmahan si Presidenteng waiver. Ang waiver niya, inaatasan niya ang BPI na maglabas ng sertifikasyon. Kasi hindi pa pwede maglabas ang isang bangko ng nilalaman ng iyong deposito. May bank privacy loan tinatawag. Kailangan mag-waiver ka. Yung ginawa pong waiver na pinirma ni Presidente, nagsasabi doon na, sige, labas mo yung balanse ko. Mag-issue ka ng certification na ang pera ko sa bangko 15,000 lamang o 15,000 ba, 16,000. Siyempre, nung makita naman ng bangko,
Sabi niya, kakaiba raw yung request. Kasi yung request, usually daw, waiver na buksan mo yung aking record. Pero yung request ng dating Mayor Duterte, ilabas mo kung ano talaga ang pera ko dyan sa bangko. Kasi nga, sinasabi ni itong rebuilding naging senador, mayroong pera yan. Na, yan, sinasabi niya ngayon, 2.2 billion. Pero natatandaan ko noon, 200 million pesos ang sinasabi niya. Lumaki pala na, lumaki na. Sa kanyang imahinasyon, sa kanyang bangungot, lumaki na yung pera ni Presidente Duterte sa bangko. Kung ang aligasyon nga, ang akusasyon, meron siyang 200 billion pesos o 2.2 billion pesos as he alleges now, the only way to dispute that, kasi sabi mo, meron kang perang ganyan ngayon. O kaya yung waiver, sige, mag-issue ka ng certification, ilabas mo yung balance ko na ganitong amount lang ang meron ako niyan, 15 o 16,000 peso lamang. Yun daw pong bangko at that time, ang paliwanag sa akin, sabi niya, Attorney Panelo, unusual yung inyong request. Yung request ng inyong kliyente. Kasi